O siyempre, si Digong mismo, ngayon din na February 23, 4 na araw ang hearings niya, sunod-sunod. 23, 24, 26, 27. O mga kabunyog, pag tinitingnan ko yung mga mangyayari ngayong February, ang karamihan ng mga mangyayari ngayong February, para matindi. Grabe ang kakaharapin na problema ng kampo ng mga Duterte. Hindi lang yung pamilya Duterte, pati yung kanilang mga kakampi. Yung kanilang mga kakampi, mga senador, ano ito, mga kabunyog? Bukas pa lang, February 2, sasampahan na ng impeachment si Sara Duterte. Ilang grupo na ang alam ko, kumpirmado na magpa-file bukas. Yung grupo nila dating Senador Sonny Trillanes, Magdalo. Yung grupo ng Akbayan, yung grupo ng Makabayan Black. Nagsabi na sila lahat. Naalala nyo yung talakayan namin ni dating Senador Sonny Trillanes nung isang gabi? Sabi niya bukas, magpa-file sila. Tapos kagabi, di ba, may talakayan kami ni dating Secretary Ronald Llamas. Sabi niya, yung grupo nila ng Akbayan, magpa-file din sila. Ngayong araw lang, yung Bunyog, pumirma doon sa impeachment complaint. So kasama ang Bunyog sa magpa-file bukas ng impeachment complaint. Kaya, yung Makabayan Black, ayan, kaya, ito mga kabunyog. Once na ma-file yan sa House Secretary General, i-refer na naman yan sa Justice Committee. Tapos yung Justice Committee, magkakandak na niya ng hearings. Yan na. Kaya, kumbaga, simula pa lang ng February 2, impeachment ni Sara Duterte. Yan. Tapos bukas din mga kabunyog, bukas pa rin to si Jinggoy Estrada, tapos si Bong Revilla, ayan, may preliminary investigation hearing bukas. Kasi February 2 and 12 ang binigay sa kanilang schedule ng hearings. Si Jinggoy, kakampi ang problema ng mga kampo ng mga Duterte, Hindi lang si Sara, pati yung mga kakampi nilang mga senador. Hindi yan sa inaano sila, Hindi sila, hindi parang sinasadya yan. Hindi yan. Ay sila naman talaga yung sangkot halimbawa sa flood control. Wala tayong magagawa Akala nila hindi sila mahuhuli sa ganyan. Kaya ito mga kabunyog. At itong buwan ng Pebrero, sigurado tayo, ako sigurado ko yan, may magkakaroon uli ng aarestuhin at ikukulong ngayong February. Pwedeng si Eric Yap, yung dating Appropriations Committee Chair yan, si Eric Yap. Yan? Tingin ko maaaresto na yan ngayong February. Kasi ghost project yan Ghost project sa Benguet. Best friend yan ni Pulong. Best friend yan ni Pulong, si Eric Yap. Yan yung Appropriations Committee Chair nung panahon ni Duterte. Ewan ko kung sino ang speaker nun, si Cayetano o si Lord Alan Velasco. Basta yan, si Eric Yap. Kaya nga, nung panahon na yan, 51 billion yung nahawakan ni Pulong na proyekto sa Davao, sa distrito niya. Kasi ang Appropriations Committee Chair noon yan, si Eric Yap. Best friend niya na congressman ng, ngayon, Benguet, dati AXIS party list yan. Yan, madaling yan, kasi ang ebidensya dyan, ready na, kasi ghost project Pag mga ghost projects kasi, andali. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sila Jinggoy, sila Villanueva, si Garjola, tao rin yan ni Gloria Arroyo, tao ni Duterte. Yan si Garjola, kasama rin yan. Tapos yung Jet Nistay, malamang makakasuhan na din daw ngayon yun. Yung nag-endorse nung impeachment complaint laban kay PBBM, yung Pusong Pinoy Party List, Sara Duterte rin yun. Sara Duterte, sa Bataan. Kaya, ang mga ngayon, yung mga senador, si Jinggoy, si Villanueva, si Estrada, si Escudero, yun. Kaya lahat.
Malamang ngayong February, makakasuhan na yan si Villanueva at saka si Estrada. Makakasuhan na yan ngayon. Pag nakasuhan yan, maaaresto rin yan. Kaya grabe, grabe ang ano ngayon mga kabunyog. Lahat yan kakampi ng Duterte. Si Eric Yap, ngayon na rin yan. O siyempre, si Digong mismo, ngayon din na February 23, 4 na araw ang hearings niya, sunod-sunod. 23, 24, 26, 27. Ha? Yung 4 na araw na yun, straight yun. May pahinga lang, 25. Walang hearing sa 25. Pero 23, 24, 26, 27. Oh, hearing ni Duterte, confirmation of charges hearing, pre-trial. Kaya, nakita nyo mga kabunyog, mga kababayan? Grabe, grabe. Ha? Ano ito mga kabunyog? Kumbaga, at posibleng lumabas ang arrest warrant ni Bito, hindi lang natin alam. Yung arrest warrant ni Bato, baka lumabas ngayong baka lumabas ngayong February. Yan naman parang sword of Damocles yan eh. Laging nakaano na posibleng lumabas anumang araw, anumang oras. Hindi, sa totoo lang, posibleng lumabas yan. Kaya ano ito? Sa totoo lang, ano itong mangyayari ngayon? Buong buwan ng February tungkol yan kay Sara Duterte. Sigurado tayo dyan. Kasi nga, ipafile yung impeachment bukas eh. Tapos niyan, i-schedule kaagad yan ng Justice Committee. Bakit mabilis ngayon ang impeachment? Yung ruling kasi ng Korte Suprema, hindi daw pwedeng patagalin ng impeachment. Calendar days na ang binibilang. Kaya, pag-file ng impeachment, automatic, i-refer yan sa rules. Tapos, pag-refer sa rules, i-refer sa Justice Committee. Kung ibig sabihin, ang Justice Committee, mag-i-hearing kaagad kay Sara Duterte ngayong February. Oh. Kaya, ano ito? Mga kabunyog, mga kababayan. Tapos ngayong February din, yung mga hearing sa resolution ng mga kaso ni Jinggoy, ni Villanueva, yun. Sila Eric Yap, sila Garjola, sila Jet Nisay, yung nag-file ng impeachment kay PBBM, mga grupo yan ni Sara. Yan yung mga makukulong ngayong February. Hindi naman pwedeng si Bong Revilla lang. Hindi papayag ang taong bayan. Alam nyo kung bakit bibilisan yan? Alam nyo kung bakit bibilisan yan, mga kabunyog? Kasi magrarally ang maraming grupo sa anniversary ng EDSA sa February 25. Napanood nyo yung usapan namin ni Secretary Ronald Llamas? Sabi ni dating Secretary Ronald Llamas, kakalampagin uli ng taong bayan ang administrasyon. Sino pa ang mga dapat makulong? Ibig sabihin, bago ang February 25, 40th anniversary ng EDSA, magpapakitang gilas sigurado ang administrasyon. Magpapakitang gilas yan. Kasi may malaking rally na gaganapin February 25. Sigurado dadalhin dyan ang issue ng korupsyon. Ano naman dyan yung mga yung trillion peso march, saka yung kilusang bayan kontra kurakot, yung sa Luneta. Ngayon mukhang magkakaisa yan. Lahat sa EDSA ngayon. Mas malaki yan. Mas malaki yan ngayon kasi 40th anniversary ng EDSA. O ngayon, anniversary yan ng EDSA, pero sigurado ang dadalhing issue dyan, korupsyon. Bago ang February 25, gagawa ng hakbang ang gobyerno, may aarestuhin yan. Ito naman si Argo, ikulong daw si Martin. Kaya mo nga, paano nyo makukulong? Kayo naman Argo, hindi naman kayo nagpo-produce ng ebidensya eh. itong mga oposisyon na ito, walang ginawa kundi mag-motorcade. Paano mo naman yan makukulong Argo? Para naman kayong tanga eh. Ngayon lang kita tatawaging tanga. Paano mo makukulong ang hindi nyo naman kinakasuhan? Ilabas nyo yung mga testigo nyo laban kay Martin Romualdez. Ang problema, yung presentation yung presentation kasi ni Amy Marcos sa ni Marcoleta, ito daw ang testigo laban kay Martin. Sino yun? Si Diskaya daw, yung mag-asawa. Nung tinatanong si Diskaya, tinatanong ni Lacson, totoo ba na ikaw, Corly Diskaya, ikaw yung kinuha na kontraktor doon sa nabiling bahay ni Martin Romualdez? Sabi ni Corly Diskaya, hindi ko po alam yan. Wala akong alam dyan. Kita nyo na yan. Pinagmamalaki ni Marcoleta, testigo laban kay Martin Diskaya. Pag tinatanong mo si Diskaya, hindi naman tinuturo si Martin. Tapos si Saldico, paano naman yan?
Pwede bang magtestigo ang hindi naman umuwi sa Pilipinas? Oh, di ba? Kaya, ano yan eh? Yan ang problema sa inyo, Argo. Alam nyo, pag nakapag-produce kayo ng testigo kay Martin Romualdez, tapos, binabaliwala, parang hinaharangan, makukuha nyo ang simpatsya ng taong bayan. Pero hanggat wala kayong nakukuha ang testigo kay Martin Romualdez, gusto nyong ikulong, sa tingin nyo, ikukulong naman yan ng... Mag-order ba ang korte na ipakulong yan kung wala namang ebidensya at testigo? Wala naman eh. Pero kung yung si Gutesa, pinanindigan niya yun. Kung pinanindigan ni Gutesa yung kanyang sinabi, tapos umuwi dito si Saldico, o idiin nila si Romualdez, tapos si Diskaya, ganun din. Ayun yun. Ano yan? Hindi pwedeng hindi makusuhan si Romualdez. Kaya lang hanggat ganyan, wala. Ito talagang February, lahat ito tungkol sa inyo, Argo. Tungkol ito sa Duterte. Tungkol ito sa Duterte.